Praise God. Praise the Lord. Ah, salamat salamat sa Panginoon sa inyong pagpatuloy na pagsusubaybay at pakikinig ng salita ng Diyos. Narito naman tayo sa salita ng Panginoon na dadalhin kayo sa tamang pagsimba. Mayroon pong pagsimba na hindi tunay. Mayroon pagsimba po na tunay. Dahil ang tinuro po ng Panginoon Jesucristo po, doon po sa Mateo chapter 6 verse 9, 10, na sinabi ron na sinabi ni Jesus nga, kung kayo ay mananalangin kayo ng ganito, Ama namin na sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang itinuro ng Panginoon sa atin po ng pagsamba po ng kanyang pangalan. Dahil ang pangalan po ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang Panginoon po natin sinasamba, nasabi po ron, kung kayo ay mananalangin, ganito ang gawin niyong panalangin. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang pinasamba ng Panginoon, Diyos na naroon sa langit. Hindi po narito sa lupa nga nakikita ang ating Panginoon. Ang itinuro po niya nga pagsamba ay espiritu at katotohanan. Hindi po nabase ang mga bagay nga nakikita ang pagsamba po sa Diyos. Ang itinuro po niya nga pagsimba, ang Amay na naroon sa langit. Ang ating Amay po naroon sa langit, hindi po siya nakikita dahil naroon po siya sa langit. Ang pagsimba po na tunay, ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos, ano po ang sinasabi doon sa verse 10? Nga dumating nawa ang kaharian mo at sundin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, ganun din po sa lupa. Ang ibig pong sabihin, kailangan po talaga sundin natin po ang kanyang pong mga salita. Dahil hindi po sinasabi po doon na sundin po Panginoon ang kalooban ko, hindi po ang kalooban mo. Ang nangyayari po, sinusunod po lang natin ang ating kalooban, hindi po sinusunod ang kalooban po ng Diyos. Kaya kung susundin po ang kalooban ng Diyos, napakaganda po. Mayroon tayong tinatawag nga, mayroon tayong napapakinggan na mabuti at inuunawa. Sapagkat ang paniniwala po nanggagaling po sa pakikinig. Ang pakikinig pong ito sa pamamagitan po ng salita po ng Panginoon. Iyon po ang sabi po doon sa Roma chapter 10 verse 17 po, nga kailangan po ang ating pong pakikinig, ating pong unawain. Kasi kung ang sinabi po ng Panginoon si Kristo doon sa Mateo chapter 6 verse 9 po, dapat po nating unawain. Ang pagsimba po, hindi po niya itinuro ang pagsimba sa mga material, kundi po itinuro niya sa spiritual. Kung itinuro po ng Panginoon ang pagsimba sa mga bagay nga nakikita, ay kung halimbawa po ang sinisimba po ng tao na ituro niya nakikita, kung halimbawa po ang sinisamba natin naroon po sa Europe, tapos dito tayo sa Pilipinas mo sumasamba, ay hahantayin muna natin na bago bumalik ang ating sinasamba dahil siya ay nakikita. Pero po, intindihin po natin ang Biblia po. Marami po ang mga nagtuturo at kabisado po ang Bibliang ito, pero hindi po itinuturo talaga ang tama. Maliwanag po ang Biblia ang nagsasabi nga sasambahin ninyo ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Iyon po ang sabi ron sa John 4:23. Nga ang Diyos ay espiritu at sasamba sa Kanya ay sa espiritu at katotohanan. Maliwanag po ang Biblia nga nagsasabi. Ang kailangan lang po natin talaga unawain. Kasi po, marami po ang napupunta po sa impyerno araw-araw dahil po sa mga hindi po tama nga mga katuruan. Ang ano po ba, may nagsabi po nga, bakit po ang pagsimba, mayroon bang kaparusahan? Mayroon po ang sabi po ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia doon sa Revelation chapter 21 verse 8 po, mayroon pong kaparusahan ang pagsimba po na hindi tama. Hindi po sapat na tayo po'y pumasok lamang po ng reliyon. Pumasok po tayo ng simbahan. Hindi po yan sapat. Maganda po. Hindi masamang pagpasok po ng simbahan. Hindi masama po yun. Ang masama lang po doon, hindi po natin kilala kung sino po ang ating sinasamba at kung ano po ang ating sinasamba. Kapag Jesus po ang ating sinamba, iyon po ang tunay nga pagsamba. Kapag pinakinggan po natin, sinunod po ang kanya pong mga salita, iyon po ang tunay na magiging alagad ko, sabi ng Panginoon. Ayon, intindihin po natin
na ang sabi po doon sa Revelation 21 verse 8 po, ang sabi po ron, mayroon pong kaparusahan ang nagsasamba na hindi po tama nga pagsamba. Sabi po ron, ngunit sa mga duwag at hindi mananampalataya, mga sinungaling, mga suklam-suklam, mga tambalan nga tinatawag, mga sinungaling, mga pagpatay, mga pagsaksi, hindi katotohanan, pagsamba mga Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang apoy, nagniningas ang supre na siyang ikalawang kamatayan. Iyon po ang Biblia po ang nagsasabi po. Binabasa lang po natin ang Biblia. Lahat po ng mga tagapagsubaybay po, mga tagapagsubaybay po, maraming salamat po sa inyong mga pagsusubaybay at pakikinig po nga patuloy ninyong pagsusubaybay po ng atin po ministry. Mag-subscribe po tayo para po ang pagpalain po tayo ng Panginoon. Dahil kapag minsan po magbigay lang tayo ng isang malamig na tubig na baso sa malamig na tubig sa isang baso, mayroon pong gantimpala ang Diyos po sa langit. Lalo na po kung ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ron na ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang apoy nagniningas ang asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang mapagsamba ang mga Diyos-Diyosan niya tinatawag. Ano po ba itong mga Diyos-Diyosan na tinatawag? Iyon po, kung babalikin po natin ang Ten Commandments, ibinabawal po yan ng Biblia. Alam niyo po, lalo na ngayon na panahon, marami po talaga ang mga tao sumusunod sa batas ng tao. Maganda yon, ang sumusunod sa batas ng tao. Gaya po ng COVID. Marami po ang mga batas po ng COVID, sinusunod po natin. Bakit po? Kasi kapag hindi po natin sinunod ang batas po, habuong mundo po na batas. Pismas po, kung hindi tayo mag-pismas, mayroon po tayo mga kaparusahan. Halimbawa, social distancing po, kailangan po natin sundin yun. Kapag hindi po natin yan sinunod, mayroon pong mga parusa po ang hindi po nagsusunod sa batas po ng tao. Maganda po kung may batas po tayo. Kaya kung wala pong batas, lalo na ngayon, ang COVID, kung wala pong batas, baka maubos tayo ng mga Pilipino o baka maubos po ang buong mundo ng mga tao. Ang nakatira po sa buong mundo, baka po maubos dahil sa hindi pagsunod ng batas po ng tao. Ganon din po ang batas ng Diyos. Kailangan po natin sundin. Dahil kapag sinunod po natin ang batas ng Diyos, hallelujah, praise God. Kapag sinunod po natin ang batas ng Diyos, wala na pong COVID na tinatawag. Kaya salot yan. Mga salot yan. Kung babasahin po natin ang Exodus chapter 3 po, ang mga salot na yan, 10 mga dumating noong araw sa paghahari po noon ni Paraon noong araw. Ang COVID ngayon nga dumating, isa yan nga, sabi doon sa mga awit chapter 14 verse 2 po, dinadalaw ng Panginoon talaga ang sanglibutan ito. Kung mayroong pang mga tao nga mayroong pagkakilala at pagkatakot sa Kanya at nakikinig ng Kanyang salita at sumusunod sa Kanyang mga salita, dinadalaw ng Panginoon yon ang mundong ito. Kasi malapit na talaga dumating ang Panginoon. Kaya marami po ang mga nangyayari ngayon na panahon na hindi po natin mga kamangha-mga nangyayari po. Naroon na namamatay ang mga buhay ng mga tao. Lalo na po ang nangyari po sa Lebanon. Isipin po natin, hindi kagustuhan ng tao yan. Pero bakit nangyayari po? Dahil ang sinabi po niya sa Matthew chapter 24, Lucas chapter 21 po, Mark chapter 13 po. Kung babasahin niyo po yan, mga tagapagsubaybay, mga kapatid, mga kaibigan, kapag yan po ay binasa ninyo, ang Biblia po hindi po nagsisinungaling. Lahat po yan na sinabi nangyayari po, ang Biblia po nangyayari na po ngayon na panahon. Kaya nga po, kung babasahin po natin ang Exodus chapter 3 po, ang mga salot noong na dumating, 10 nga dumating, ng mga salot noong araw, pamunuan ni Paraon. Dahil Paraon matigas talaga ang kanyang puso na ang mga Israel nga minahal ng Diyos, inibig ng Diyos, nalipin ng 430 years na itong mga Israelita na ito nga gusto na ng Panginoon na sumamba sa Kanya, pero hindi nangyayari dahil Paraon po ay napakalupit na hari nga inalipin ang mga Israelita noong araw. Kaya nga minsan yung mga salot na yan na dumarating noon, nangyayari din ngayon.
Kaya lang ang mga nangyari noon yung mga salot, mayroon ang ano doon, ang Moises yung ginamit po ng instrumento po ng Panginoon ni Moises. Ngayon Moises po, wala po siyang alam, hindi siya marunong mandalita po. Pero bakit pinili ng Panginoon ni Moises nga mangaral ng salita ng Diyos? Dahil hindi po naparito po ang Panginoon para po tawagin, para niya piliin o gintawag niya ang mga marunong, kundi ang gintawag niya po ang mga walang runong para bigyan niya ng karunungan. Kaya nga po, Moises po, dahil hindi siya marunong manalita, nagtawag ang Panginoon, ang naging kasama niya po, kung sino? Si Aaron ang kanyang naging kasama. Dahil Aaron, yan interpreter ni Moises. At si Moises, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon ang kanyang tungkod. Kahit na ang mga Israelita nga pinapatay, ang mga Egyptian, na naroon na sila sa bingit na ng kamatayan, nasa tabi sila ng dagat, wala na silang mapupuntahan. Ano ang sinabi ng Panginoon kay Moises? Moises, ilamba mo ang iyong tungkod sa dagat. Alam niyo po ba ang nangyari? Walang engineer, walang mga ano doon, mga trabador. Biglang nahawi ang dagat, nagkaroon ng karsada para ang mga tao, mga Israelita makaligtas ng kamatayan. Pero anong ginawa ng Panginoon doon? Anong ginawa ni Moises? Sinunod ni Moises ang utos ng Panginoon. Nangyari nga nagkaroon ng karsada ang dagat. Isipin natin yan. Kamangha-mangha ang mga ginagawa ng Panginoon. Naligtas ang mga Israel noong araw. At bukod pa doon ang mga salot, ang nagkaroon ng maraming lagong, mga langaw, nagkaroon ng maraming palaka, nagkaroon ng mga niknik, nagkaroon ng mga pigsa, nagkaroon ng mga tinawag na mga kidlat, nagkaroon ng mga granizo na 50 kilos ang timbang na galing sa langit, nagkaroon ng dugo ang tubig, wala nang mainom ang mga tao noong araw, mga palaka, mga pigsa, 10 na mga salot ang dumating noon Egypt. Dahil ang gusto ng Diyos niya, Paraon, mabago ang iyang kasing-kasing, ang kanyang puso, mabago, nga sumurin diri siya, kilalanin niya ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoong Diyos nga lumalang ng lahat ng bagay, pero hindi, nagmatigas lang si Paraon. Ganon din ngayon na panahon. Din tatawag ng Panginoon, binibisita ng Diyos ang sanglibutan ito. Kung mayroon pa bang mga tao, mayroon pang takot sa Kanya, kagaya noong araw na binisita ng Panginoon ang Sodom at Gomora. Sinunog po ang Sodom at Gomora. Hindi basta-basta po sinunog ang Sodom at Gomora. Mayroon pong namagitan po na tao, Abraham. Kasi nag-usap ang Panginoon, ang Diyos si Abraham, at saka ang Diyos nag-usap sila na sabi ng Diyos nga, nakarating na sa aking trono ang katampalasanan ng Sodom at Gomora, kaya gugunawin ko. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung gugunawin niyo po ang Sodom at Gomora, isasama po ba ang mga matuwid kasama ng masasama? Sinabi ng Panginoon, hindi ko isasama ang mga matutuwid. Sabi ni Abraham, Panginoon, kahit na mayroon 50 nga maniwala po sa inyo, susunugin mo pa rin. Sabi ng Panginoon, kahit na 4 na po, hanggang naging 3 po, hanggang 2 po, hanggang 10, walang may naniwala. Noong araw, walang naniwala, kundi hilot lamang ang naniwala. Ginpalayas na lang ginpatakbo na lang si Lot, pati ang kanyang pamilya. Tatlo lang sila ang naligtas, 2 anak, at saka si Lot ang naligtas noong araw. Ganun din ngayon na panahon. Ngayon na panahon, 18 billion na ang positive po ng COVID. Ang gusto lang ng Panginoon na kailangan ng mga tao sumampalataya sa Kanya, hanapin siya, sabi doon sa Isaiah 55:6, hanapin ang Panginoon mintras tayong mayroong lakas at mayroong buhay. Yun lang ang panawagan ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon, kailangan hindi tayo magbingi-bingihan. Tingnan natin ang Panginoon sa ating buhay niya. Araw-araw ang Diyos mayroong ginagawang milagro sa ating buhay. Kaya nga po ang Biblia pong ito ating pong basahin. Kapag binasa po natin ang Biblia, tayo po ay matatanglawan ng liwanag ng buhay. Kaya nga po mayroon pong 10 Commandments. Ang 10 Commandments po, nasa ilalim po tayo ng 10 Commandments na importante po
Kung nagsusunod po tayo sa batas ng tao, importante po, sundin po natin ang batas po ng Diyos. Kapag sinunod po natin ang batas po ng Diyos, sigurado po, ang sabi ng Biblia, mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Wala pong kaparusahan. Ang lahat po, ang sabi po doon sa Roma chapter 8 verse 1 po, wala nang hatol ang lahat ng mga na kay Kristo. Kung nasa Panginoon Kristo po tayo, wala na po tayong dapat na ikatakot, sapagkat ang sabi po ng Psalms 91 verse 15 po, lahat po ng inyong mga panalangin akin pong didinggin. Iyon po ang sinasabi po ng Biblia. Salamat po sa mga sandaling ito sa inyong pagsusubaybay ng salita ng Diyos, na patuloy po kayo na nakikinig. Mag-subscribe po tayo para po ang lahat po ng makaalam po ng salita ng Diyos at makakilala po sa Panginoon Kristo na siya lamang ang daan at ang totohanan at ang buhay, hindi po reliyon ang kaligtasan po ng tao. Ang kailangan po ng Panginoon sa tao, magkaroon ng taong relasyon sa Diyos. Dahil kung ang taong mayroon pong relasyon, pagkakilala po sa Panginoon Kristo na siya po ang kaligtasan ng ating buhay, mayroon po, wala na po tayong alalahanin sa buhay, kundi ang Panginoon Kristo na po ang mag-aalala po sa atin. Kaya nga po, kung mayroon man tayo ngayon mga kahirapan sa buhay, ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon. Siya po ang bahala po sa atin. Alam ko po nga mayroon po tayong mga hinaharap sa buhay. Pero po ang lahat ng mga kahirapan sa buhay, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ang magbibigay ng ginhawa sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pakikinig. Mag-subscribe po tayo sa atin pong mga kaibigan, ay iba pa nga dako, Panginoon, saan man sila naroon, atin po sila bahaginan ng ating programang ito po sa YouTube po, para po sila pagpalain ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyong subaybay, tayo pong manalangin. Marami pong salamat, Amay, sa kagustuhan mo, Panginoon, na amin pong sambahin ang iyong pangalan. Nang iyong pangalan po na amin sasambahin ay magkakaroon po kami ng kaginawahan. Salamat po, Amay, hangaran sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nga ang iyong pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos sa sanglibutan ito para po namin maging kaligtasan ng aming buhay. Wala po kami ng alalahanin, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang aming buhay, buhay na walang hanggan. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you.